Mapagpalang araw po sa iyo. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Ken. Nagtatrabaho ako noon sa isang fast food bilang isang working student. Nagsisimula ang trabaho ko sa oras ng 7:30 p.m. hanggang 12 a.m. May oras pa akong natitira para makatulog at may lakas sa school. 6:30 kasi ang pasok ko sa umaga at 5:30 naman ang labasan ko. Minsan naman ay yung may-ari ang nag-a-adjust sa oras ko. Mabait yung may-ari ng fast food na pinagtatrabahuan ko. Kasi nga raw ay dati rin siyang working student, kaya naiintindihan niya ako. Hindi ko alam kung nakakatakot ba itong kwento ko para sa inyo. Tanda ko noon, habang nabala ako sa paghatid ng pagkain sa mga table, nang meron akong napansin na isang matanda. Nakatingin lang siya sa loob mula sa labas. Pansin ko yung suot niyang damit. Sobrang dumi at punit-punit na rin. Sa tansya ko nga nun, gutom na siya. Dahil nakita kong nakasunod ang mga mata niya sa isang customer habang kumakain. Nakaramdam ako nun ng awa para sa matanda. Bumalik ako nun sa mga kasamahan ko para kumuha pa ng mga pagkain. At nag-order na rin ako ng isang burger at ibibigay ko sana dun sa matanda. Pero nung napatingin ako sa salamin, wala na siya doon. Lumapit ako sa babae at tinanong kung nakita ba niya yung matanda na nakatayo sa labas. Sinabi niyang wala daw siyang napansin na matanda. Lumabas pa nga ako noon dahil nagbabakas sakali na makita yung pulube na matanda. Hindi ko na malayan na sumunod pala sa akin yung isa kong katrabaho na si John. Tinanong niya kung sino daw ba ang hinahanap ko. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa pulubing matanda. Sabi niya sa akin, ay tingnan na lang namin sa CCTV kung saan pumunta. Baka kasi nasa paligid lang daw. Nung wala nang masyadong gawain, tiningnan nga namin yung CCTV. Pero laking gulat at takot ko nang wala man lang sa CCTV footage yung matandang pulubi. Kahit doon sa pwesto niya kung saan ko siya nakita, wala siya doon. Kinilabutan ako noon dahil bakit hindi man lang siya nakita sa CCTV gayong nakatutok naman sa pwesto niya yung CCTV. Yun ang unang beses na natakot ako. Parang himala yung nangyari. Nung sumunod na gabi, nagulat na lang ako nang makita yung matanda sa harapan ng isa naming customer na kumakain. Nagtaka ako kasi hindi man lang pinaalis ng lalaki yung pulubi. Yung iba kasi kapag nasa ganong sitwasyon, papalayasin yung pulubi at magsasalita ng kung ano-ano. Pero nung gabing yun, ibang-iba talaga ang nakita ko. Tinanong ako ni John kung sino daw yung tinitingnan ko. Sabi ko naman ay yung pulubing matanda sa harapan ng lalaki. Pero nagtaka siya kasi wala naman daw siyang nakikitang matandang pulubi. 11:30 p.m. ng gabi. Malapit na akong mag-out sa work kasi may mga papalit na sa amin noon. Antok na antok ako noon habang nakayuko ang ulo ko sa counter. Pag-angat ko ng tingin ay sobrang nagulat ako. Naroon na mismo sa harapan ko yung matandang pulubi. Hindi ako nakaimik noon o nakagalaw man lang. Nakatitig sa akin yung matanda hanggang sa nakuha ko rin na magsalita. Tinanong ko siya kung ano ang bibilhin. Pero sinabi niyang napadaan lang daw siya. Napatitig ako sa mukha ng matanda. Kulubot na yung balat at medyo nakakatakot ang tingin niya. Sabi ko sa kanya, bakit naroon pa siya sa fast food ng ganong oras? Pero ngumiti lang siya sa akin. Hindi ko alam kung ngiti ba yun o ngisi. Basta na lang kasi nagsitayuan ang mga balahibo ko sa braso. Ilang saglit nun ay umalis na rin kami ni John. Umangkas na lang ako sa kanya dahil may motor naman siyang dala. One way lang kasi ang dinadaanan namin pa uwi. Nung sumunod na pasok ko, doon na ako nagtaka sa matandang pulubi.
Bigla siyang lumapit sa akin at sinabi na makikigamit daw siya ng CR. Itinuro ko sa kanya yung daan at bumalik sa pwesto ko. Inaabangan kong lumabas yung matanda. Pero mga kalahating oras na ay hindi pa lumalabas. Kaya naman pinuntahan ko na at nag-abang lang ako sa labas. Baka kasi kapag pumasok ako sa loob at may makakita, mapagalitan pa ako. Sakto naman na may isang babae ang lumabas. Tinanong ko siya kung nasa loob pa ba yung matanda. Pero sabi niya sa akin, ay wala raw naroon bukod sa kanya. Kaya naman dali-dali akong pumasok sa loob ng CR. Wala na nga doon ang matanda at malaking palaisipan sa akin kung saan siya dumaan palabas. Bigla na lang siyang nawala na parang bula. Nung makauwi ako sa bahay, hindi mawala sa isipan ko yon at hindi ako nakatulog na maayos. Kaso lang, nung sumunod na mga gabi, mga bandang 10:00, bitbit ko yung malaking plastic na puno ng basura. Itinapon ko yun sa imbakan sa bandang unahan. Nung pabalik na ako, may naramdaman akong humawak sa balikat ko. At nung paglingon ko ay nakita ko yung matanda. Iba na yung suot niya, purong itim na. Sinabi niya sa akin na wag daw akong sasakay sa tricycle na kulay pula. Pagkasabi niya sa akin nun ay umalis na siya. Kaya naman medyo naguluhan ako. Nung sumapit yung 12:00, nag-out na kami ni John. Saka ko lang din nalaman na wala siyang dalang motor dahil sira daw. Hanggang sa isang tricycle na kulay green ang huminto sa harapan namin. Kaso lang puno na yung nasa loob at isa na lang ang pwedeng sumakay. Kaya naman ako na lang yung pinasakay ni John at maghihintay na lang daw siya ng iba. Nang medyo malayo na kami, nakita ko yung matanda sa tabi ni John. Pareho silang nakatayo nun. Hindi ko na lang binigyang pansin yon at isinawalang bahala na lang. Nung mga nagdaang araw, palagi kong nakikita yung matanda na laging nakasunod kay John. Palagi ko lang din yung isinasawalang bahala kasi nga wala naman yung kaso sa akin. Hanggang sa isang gabi, nakita kong nakasakay sa likuran ng motor ni John yung matanda. Nakaramdam ako ng kaba at takot kahit hindi ko naman alam ang dahilan. Basta kinabahan ako para sa kaibigan ko. Isang gabi, nagising na lang ako nang merong kumatok sa pinto. Pagbukas ko, nagulat pa ako dahil si John yun. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa sa bahay namin ng ganong oras. Wala siyang naging imik nun at nagtaka ako nang bigla na lang siyang umalis nun nang walang sinasabi. Kinabukasan 6:30 akong pumasok at naabutan ko si John. Tinanong ko siya kung bakit bigla na lang siyang umalis nung gabi na yon. Pero sabi niya lang sa akin ay wala daw. Napansin ko rin ang pamumutla ng kaibigan ko. Kaya naman inakala ko na may sakit siya. Inaagaw ko sa kanya yung mga tray na dala niya at ako na yung naghugas. Nung matapos ako noon, lumabas na ako sa kusina at nakita ko yung iba kong mga kasamahan na busy sa pag-uusap. Noong papalapit ako sa kanila, narinig ko yung salitang 50-50. Kaya tinanong ko sa kanila kung sino yung 50-50. Nagulat ako at hindi makapaniwala sa sinabi nila. Si John daw ay naaksidente nung gabi na papauwi na siya at 50-50 ang lagay. May posibilidad daw na hindi na mabubuhay dahil malala ang tama. Pero sinabi ko sa mga kasamahan ko na pumunta pa si John sa bahay namin at nakita ko siyang pumasok. Kinilabutan silang lahat sa sinabi ko. Naisip namin na baka nung gabing nakita ko si John ay kaluluwa niya na lang yun at nagpapahiwatig na mawawala na siya. At saka yung matanda, baka yun yung magiging sundo niya. Habang nag-uusap kami, nakarinig na lang kami ng kalabog sa kusina.
Nung pumasok kami doon, wala namang nangyari sa mga gamit at wala kaming nakita na maaaring pinagmula ng kalabog. Maaga akong nagpaalam sa manager namin para bumisita kay Jan. Nung nasa ospital na ako, nakita akong marami ang nakasaksak sa katawan niya. Mga ilang oras noon, napansin ko yung matandang pulube sa dulo ng ospital. Kumaripas ako ng takbo para sundan siya. Kaso lang, nung lumiko ako sa kaliwa, kung saan siya lumiko, ay hindi ko na siya nakita pa. Umuwi na ako noon sa bahay. Nung bumaba ako sa kanto at nilakad na lang yung distansya ng bahay, nakaramdam ako na parang may sumusunod sa akin. Nag-leave din muna ako sa trabaho kasi hindi ko na kaya ang puyat. Pero nung nakabalik na ako, marami akong narinig na kwento na may nagpaparamdam sa mga kasamahan ko tuwing gabi. Hinala ng lahat, baka daw si Jan ang may gawa. Tanda ko noon nang merong nagparamdam sa akin. Mga alas 11 ng gabi yon. Nagsiserve ako ng pagkain. Nang marinig ko ang boses ni Jan. Kapareho talaga ng boses niya. Kinilabutan ako noon. At nung nasa kusina na ako, bigla na lang nagsilaglaga ng mga kutsara sa lapag. Nung dinampot ko isa-isa yung mga kutsara, narinig kong bumukas yung pinto. Pero wala namang pumasok. At ang mas malala pa doon, ay nakaamoy ako ng pabango na palagi kong naaamoy kay Jan. May isang beses na nakita ko siya sa labas ng fast food. Samantalang nasa ospital siya nakaratay. Hanggang sa napag-alaman kong binawian na ng buhay si Jan. At doon nagsimula ang lahat ng takot ko. Alas 12 ng umaga siya namatay. At nung oras ding yon, nakita ko siya sa salamin. Kasama yung matandang pulubi. Ako po si Ping. Isang estudyante noon na hilig kumain sa fast food. Lalo na yung inasal. Ang pinaka-paborito kong kainan. Malapit lang kasi yun sa school na pinapasukan ko. Saka, naaminin kong sobrang sarap na mga pagkain doon. At mababait din ang mga crew. Hello po sa inyo. Magandang umaga. Ang kwentong ibabahagi ko ay naging karanasan ko sa isang inasal sa may lugar namin. Hindi ko na babanggitin kung anong branch. Basta inasal siya. Tuwing lunch break ay doon ako kumakain. Minsan kasama ko yung mga kaibigan ko. Gandang-ganda ako noon sa isang cashier na palagi kong nakikita sa counter. Hanggang sa isang araw nga noon, niyaya ko ulit yung mga kaibigan ko. Dalawa lang yung sumama sa akin at yung tatlo ay hindi. Nagtaka nga ako noon kung bakit hindi sila sumama. Samantalang dati naman sumasama sila. Nalaman ko rin sa isa kong kaibigan na natatakot daw yung tatlo na yon sa inasal dahil meron silang nalaman tungkol sa fast food. Hindi na rin daw nila nalaman pa kung ano ang dahilan. 11 AM nasa inasal na kami. Habang kumakain ako noon, napapatingin ako sa cashier. Nakakaakit talaga yung ganda niya. Minsan nga, naisip kong nakakatibo ang aura niya. 7:30 ng gabi, napadaan ulit ako sa inasal. Bumili ako ng merienda kasi alam kong mga 9:30 ay magsasara na sila. Meron akong pasok ng gabi. 7 to 11 ng gabi yon. Kaya alam kong sarado na oras ng 9:30 ang inasal. Nung sumapit yung 11 PM, nasa labas na ako ng school. Naglakad na lang ako nun pauwi. Hindi naman ako natakot kasi sanay na ako. Hanggang sa napatingin ako sa inasal na lagi kong kinakainan. Nagtaka ako nung gabing yon. Kasi nga
nakakita ko ng isang babae sa loob ng inasal. Doon siya nakapwesto sa cashier. Pero nakita ko rin na nakasara na yung pinto. Lumapit ako nun sa glass wall para tingnan yung babae. At doon ko napagtanto na hindi ako namamalik mata. Natakot ako bigla nang mapatingin sa akin yung babae. Titig na titig ito sa akin, kaya umalis na ako at naglakad palayo. Nung lumingon pa ako sa likuran, nakita ko yung babae. Nandoon na siya sa labas, sa likuran ko. Napahaplos ako nun sa braso ko nang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Nakaramdam ako ng takot sa totoo lang. Binaliwala ko na lang yung nakita ko at hindi na lumingon pa. Naalala ko pa noon nakaramdam ako ng gutom nung pauwi na ako. Nakita kong open pa yung inasal at may tao pa sa loob. At nakita kong mag-isa lang sa loob yung babae. Itinulak ko yung pinto, pero nakalak. Nung hinanap ko yung babae, hindi ko siya nakita. Pero nagulat na lang ako nang may tao sa likuran ko. At nung humarap ako, ay mukha ng babaeng yon. Nakaramdam ako ng kilabot sa boses niya. Saka parang nanggagaling sa ilalim. Saka sinabi niyang sarado na raw sila. Kumaripas ako noon ng takbo palayo. Kasi pakiramdam ko talaga may iba sa babae na yun. Nanlamig bigla yung mga kamay ko dahil sa babae. Kinabukasan noon, hinahanap ng mga mata ko yung babae na isang cashier sa gabi. Tinanong ko yung isang cashier, si Ate Joy. Siya yung maganda na babae na nakakatibo. Sabi ko noon kung nasaan na yung isang cashier na babaeng nakakatakot. Napansin ko yung pagtataka sa mukha ni Ate Joy. Sabi niya sa akin, wala naman daw ibang cashier ang naroon bukod sa kanya. Siya lang daw talaga ang nag-iisang cashier at wala nang iba. Doon pa lang ay kinilabutan na ako. Kung siya lang naman talaga ang nag-iisang cashier sa inasal na yon, sino naman yung babae na cashier tuwing gabi? Naguluhan talaga ako ng mga oras na yon at hindi ko alam kung maniniwala ba ako kay Ate Joy at sa mga nakita ko. Nung napadaan naman ulit ako sa inasal, nakita akong walang ibang tao ang nandun kundi yung babae lang. Nakakapagtaka talaga, kaya naman ang ginawa ko noon, kinuhaan ko ng picture yung babae. Pagkatapos noon ay umalis na ako. Kinabukasan noon, sinabi ko kay Ate Joy yung tungkol sa babaeng nakikita ko. Nung una ay hindi siya naniniwala sa akin. Kaya naman kinuha ko yung phone ko at pinakita yung picture. Tinitigang mabuti ni Ate Joy yung picture. Sabi niya sa akin, hindi raw niya kilala yung babae na yon sa picture. Pero nagtataka rin daw siya. Bakit sa oras ng 11:00, nakikita ko yung babae. Saka, hindi naman daw talaga naka-open yung inasal ng ganong oras. Hinala ni Ate Joy na baka isang multo na lang yung babae na yon. Kaya naman natakot din ako. Nung mga oras ng 8:00, wala na kaming pasok dahil wala kaming guro. Dumaan na muna ako noon sa inasal. At naisipan na tumambay. Sakto naman na may mga customer doon. Pumunta ako sa isang mesa sa may bandang dulo dahil yun na lang ang bakante. Habang nagbe-video ako noon ng mga pagkain, naitutok ko sa mga customer yung camera ko. Hanggang sa merong nahagip yung camera ko na isang babaeng nakatayo sa tabi. At nung zoom ko yung camera, natakot ako. Walang iba kundi yung isang cashier na babae yung nakita ko. Nung tiningnan ko naman kung saan siya nakatayo, hindi ko na siya nakita pa doon. Bigla na lang siyang nawala. Lumapit ako noon kay Ate Joy at sinabi na nakita ko yung babae na sinasabi ko. Pero sinabi ko rin
na bigla na lang nawala sa kinatatayuan niya. Sinabi rin ni Ate Joy sa mga crew yung tungkol sa nakita ko. Kahit sila ay nakitaan ko ng takot sa muka habang nagkukwento ako. Wala rin daw silang alam tungkol sa babaeng yon. Medyo nagtagal din ako nun sa inasal. Nakaramdam ako nun na naiihi ako. Kaya naman patakbo akong pumasok sa CR. Habang umiihi ako noon, nakarinig ako ng yabag sa labas. Hindi ko na lang pinansin at hinayaan na lang. Hanggang sa may narinig akong katok sa pinto ng CR. Pagbukas ko ay wala naman akong nakita. Kaya naman lumabas na ako noon. Pero nahagip ng mata ko sa gilid na may pumasok sa isang CR. Buong akala ko nga ay si Ate Joy dahil pareho sila ng damit. Kaya lang, nung nakalabas na ako sa CR, nakita ko si Ate Joy sa harapan ng counter. Sabi ko nun sa kanya, nakita ko siyang pumasok sa CR. Sagot naman niya sa akin, hindi daw siya nakapasok ng CR at hindi siya nakaalis ng pwesto niya dahil maraming customer. Pareho kaming natakot ni Ate Joy. Wala rin kasi siyang alam sa babaeng sinasabi ko. Pero hinala niya sa babae. Baka raw mga nauna yun na nagtrabaho sa kanya. Nung nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap yung may-ari ng inasal, pinakita namin yung litrato ng babae. Pero laking gulat namin nang naging blurred yung picture, samantalang malinaw naman yun. Hindi tuloy namin maisip ni Ate Joy na kung bakit nagkaganon ng picture. Nung sumunod na tambay ko sa inasal, merong sinabi si Ate Joy sa akin nung nagkaroon sila ng overtime. Ayon sa kanya, nakaramdam din daw siya ng kakaiba sa inasal na yun. May narinig daw siyang boses ng babae sa isang madilim na parte ng inasal. Tapos, pakiramdam daw niya may nakatingin sa kanya. Araw ng linggo yon. Inimbitahan ako ni Ate Joy kasi raw may konting salo-salo sila sa inasal. Dagdag pa niya, birthday daw ng isa niyang kasamahan. Mga 10 PM noon, nagkasiyahan sa inasal. Tumulong din ako. Siyempre nakakahiya naman sa kanila. Pumunta ako noon sa kusina at nung palabas na ako, nakita ko na naman ulit yung babae. Nakaupo siya doon sa may isang sulok. Medyo nakainom din nun si Ate Joy at natigil kaming lahat nang makarinig ng nabagsak na mga baso sa lapag. Nagtaka kami nun kasi nga wala namang may nakasagi sa mesa para malaglag yung mga baso. Tapos maya-maya bigla na lang ding namatay yung ilaw. Habang naghihintay na bumalik yung ilaw, nakaramdam ako na may tumabi sa akin. Nakaamoy ako ng kakaiba sa tabi ko. Parang yung damit na matagal nang itinago. Ganon yung amoy niya. At meron din akong naramdaman na malamig malapit sa may tenga ko. Muntik na nga akong matumba nun. Mabuti na lang meron akong nakapitan na kamay. Agad din akong napabitaw nun. Kasi sobrang lamig ng kamay na nahawakan ko. Bigla na lang din nagsitayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi na rin ako mapakali noon sa kinatatayuan ko nang makarinig ng sit-sit sa likuran. Kahit lumingon pa ako ay wala rin akong makita kasi madilim nga ng mga oras na yon. At habang nangangapa ako noon sa dilim, nang may humawak sa laylayan ng damit ko, mabuti na lang ay bumalik na yung ilaw at nabawasan ang takot ko. 3 araw ang lumipas noon nang makapag-usap ulit kami ni Ate Joy. Sinabi niya sa akin na mayroon daw inamin sa kanya yung may-ari ng inasal. Matagal na raw talaga na merong nagpapakita na babae doon. Hindi lang daw niya sinabi o inamin kaagad. Baka kasi umalis si Ate Joy at ipagkalat namin yun. Kaya natakot daw siya na baka wala ng mga tao ang pumunta sa inasal. Simula noon,
ay naging malinaw na sa amin ni Ate Joy ang lahat at hinayaan na lang din namin yung babae. Nasanay na lang din ako na kapag 11 p.m. ay nakikita ko yung babae. Magandang araw po sa lahat. Itago muna lang ako sa pangalang Maverick. Isang night shift sa isang kainan. Binata ako ng mga panahon na yon at hindi nag-aaral. Bale, nilagay ako ng boss namin sa panggabi dahil yung iba ko kasing kasamahan sa trabaho ay mga estudyante. 6:30 ang out ng iba at yun din ang oras ng pag-in ko sa trabaho. Bale, nasa 5 lang kami na nagtatrabaho sa gabi. Yung 3 ay pamilyado na, samantalang yung isa at ako ay buhay binata. Unang salta ko sa kainan na yon. Narinig ko na ang kwento tungkol sa mga customer na weirdo. Hindi lang ako nagtanong ng eksaktong kwento sa mga kasamahan ko. Kasi nga, baka mapagkamalan pa nila akong tsismoso. Pero seryoso, may napansin din talaga ako sa kainan na yon tuwing hating gabi. Binabaliwala ko lang, baka kasi ay wala lang yun. 1:00 ng madaling araw. Nagtataka ako nun kasi nga dapat wala ng customer ng mga ganong oras, hindi ba? Pero doon sa kainan na pinagtatrabahuan ko, kahit 1:00 ay naka-open pa rin. At himala nga na may ilang customer ang naroon. Bandang mga 11 p.m. may isang lalaki ang nakakuha ng atensyon ko. Nakasuot siya ng black pants at nakasapatos din. Para siyang isang manager sa suot niya. Agad ko siyang nilapitan at tinanong kung ano ang gusto niya. Nag-order lang siya noon ng kape. Agad ko namang ginawa ang trabaho ko. Narinig ko pa yung sinabi niya na wala pa rin daw pagbabago ang kainan na yun. Hinayaan ko na lang yun at bumalik sa kaibigan kong nasa cashier. Noong mga oras ding yun, masaya kaming nagkukwentuhan ng mga kasamahan ko. Nang meron kaming napansin sa mga upuan, nagtaka kaming 5 kung bakit hindi man lang namin naramdaman na merong pumasok na mga customer. Hindi namin narinig ang mga yabag, lalo na yung pagbukas at sara ng pinto. Isa-isa namin nilapitang 5 yung mga bagong customer. Lahat sila ay pareho ng order. Kape daw para sa malamig na panahon. Sa isang mesa, parang magpamilya ang naroon. At ang mas ipinagtataka namin, bakit pare-pareho sila ng kasuotan. Dress na puti at barong na puti. Ganon din yung 2 bata. Isa sa mga kasamahan ko ang nakapansin sa mukha ng mga customer. Maputla ang labi at balat at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Habang nag-uusap kami noon, bigla na lang may humawak sa balikat ko. Isang lalaki yon na may katandaan. Maputi na yung mga buhok. Bigla akong natakot sa postura niya, lalo na yung mga titig niya sa akin. Mas kinilabutan ako nang marinig ang boses niyang malalim. Nakita ko rin sa mukha ng mga kasama ko yung takot. Tinanong ko yung matanda kung ano ang kailangan. Pero ngumiti lang siya at tumiling. Nakapatong pa rin sa balikat ko ang kamay niya. Tapos, naramdaman ko rin yung lamig ng kamay ng matanda. Gusto niyo po ba ng kape? Nilalamig kasi ang kamay niyo. Natatakot kong sabi sa lalaki. Imbis na sagutin ako, ay umalis siya at bumalik sa upuan. Tuwing hating gabi ay palaging naroon ang tao na yon. Palaging kape ang order nila. At ang mas nakakapagtaka ay hindi man lang sila nagbabayad. Nawawala sila na parang bula, tapos lilitaw na parang mga kabote. Natakot na kaming 5 noon. Kaya naman agad naming sinabi sa manager
Yung hindi pagbabayad ng mga taong yun. Baka kasi malugi ang kainan at kami pa ang masisi. Nung sinabi namin yun sa manager namin, parang baliwala lang sa kanya. Sinabihan lang kami na hayaan na lang at wag nang intindihin. Wag na rin daw namin pansinin yun at magtrabaho na lang. Nakakapagtaka lang talaga. Bakit ganun ang naging sagot niya sa amin? Palaisipan pa rin sa aming 5 yun. At katulad nga ng sinabi ng manager namin, hinayaan na lang namin yun. Pero hindi mawala sa amin ang makaramdam ng takot kapag nasa kainan na yung mga tao na yun. Pakiramdam tuloy namin, merong itinatago sa amin ng manager at parang kilala niya yung mga customer ng ating gabi. Kami kasing 5 ay mga baguhan pa lang sa kainan na yun. Siguro mga 3 buwan pa lang kami na nagtatrabaho doon. Yung mga pang-umaga naman ay sila yung matagal nang nagtatrabaho doon. Kaya naman, nung naabutan namin yung isang lalaki na pang morning shift, tinanong namin siya kung may alam ba tungkol nga doon sa mga customer na weirdo. Ang sabi niya lang sa amin noon, kami lang din daw mismo makakasagot ng mga tanong na yun. Nasa kusina kaming 5 noon. Lahat nag-aayos ng mga gamit. Paglabas namin, nagulat na lang din kami nang naroon na naman yung mga customer na weirdo. At yung lalaki na nakita ko, na parang isang manager sa postura niya pa lang. Sabay-sabay kaming nagkatinginan na 5 at iniisip na kung paano sila nakapasok, gayong nakasara yung pinto at nakalak. Katulad ng unang beses, kape ang order nila. Walang pagbabago. Hanggang sa hindi ko na malayan na nakalapit sa akin yung batang lalaki. Nagulat ako noon nang maramdaman ang kamay niyang malamig. Nakaramdam din ako ng takot, saka nagsitayuan ang mga balahibo ko noon. Dagdag ng isa kong kasamahan, hindi raw maganda ang pakiramdam niya sa mga customer na yon at parang may mali daw. Habang nagbubulungan kami noon, bigla na lang namatay yung ilaw. Sobrang dilim sa loob, kaya naman nangapa kami noon sa dilim para makuha yung mga cellphone. Napahinto na lang ako noon nang may mahawakan na malamig at mabungguan. Alam kong isang tao yon at baka isa sa mga customer. Pero ang nakapagtataka ay bakit hindi man lang sila nag-ingay nung mawalan ng ilaw. Nakarinig din ako ng tawa sa kabilang mesa. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Mabuti na lang ay bumalik yung ilaw. Pero natakot na lang kami nang makita na wala na doon yung mga customer. Wala kaming narinig na yabag o ingay nung umalis sila. Saka ang bilis nilang makalabas kahit walang ilaw. Nung sumunod na gabi, doon na talaga ako natakot ng gusto sa isang customer. Nakita ko kasing tumayo yung babae, na nanay siguro nung bata. Sinundan ko sila nung pumunta sa CR. Nagsitayuan yung mga balahibo ko nang mapansin yung paan nila ay hindi sumasayad sa lapag. Iyon ang kauna-unahan na nakakita ako ng ganon. Nanlamig yung mga kamay ko at agad na kumuha ng tubig sa dispenser. Wala akong ideya o itatawag sa mga ganon. Hindi ko rin mapigilan ang katawan ko na manginig sa takot. Parang bibigay yung tuhod ko ng mga oras na yun. Inalalayan ako ng mga kasama ko. Sinabi ko sa kanila yung nakita ko. Kahit sila ay natakot din at napahaplos sa mga braso. Naalala ko pa noon, nagkaroon ng konting party sa trabaho kasi nga kaarawan ng manager namin. Hindi rin namin inaasahan na naroon yung mga customer na weirdo. Saka yung damit nilang suot ay walang pagbabago. Nalaman ko rin na meron palang kapatid yung manager namin. Ang sabi patay na raw ito.
at yun daw ang unang naging manager sa kainan na yon. Hindi rin namin kilala sa mukha yung kapatid ng manager namin. Hanggang sa naalala ko yung lalaki na kung manuot ng damit ay parang isang manager. Naisip ko noon na baka siya ang kapatid ng manager namin. Nung makaalis na ang mga bisita, kami na lang yung naroon kasama yung ibang crew na pangumaga. Pero yung mga customer na weirdo ay naroon pa rin. Naisip namin na kumuha ng litrato na magkakasama. Nung pagtingin ko sa mga picture, kinilabutan ako ng husto. Hindi kasi makita sa picture yung mga taong nasa likuran namin. Pero nung tumingin ako kung saan nakapwesto yung mga weirdo na customer, ay naroon naman sila. Ang ipinagtataka ko lang noon, bakit sa picture ay hindi sila makita? Kaya naman tinutok ko sa kanila yung camera. Napatanong ako noon sa isip ko kung bakit walang mga tao sa upuan kapag kinukuhanan ko ng litrato. Samantalang nakikita ko naman yung mga tao doon na nakaupo. Nahihiwagaan na ako kung ano bang klase yung mga tao ang naroon sa kainan na yon. Agad kong hinila yung mga kasamahan ko at ipinakita sa kanila yung picture. Kahit sila ay hindi makapaniwala. Kaya naman ang ginawa nila para makasigurado, kinuha nila yung mga cellphone at kinuhanan ng litrato yung mga customer. Nagulat sila sa naging resulta. Katulad ng sa akin, ay wala rin silang nakita sa litrato. Doon namin napagtanto na hindi sila normal na tao katulad namin. Iyon ang gabi na hindi ko talaga makakalimutan. At ang mas malala pa ay yung naamoy namin yung amoy ng mga customer na yon. Parang amoy ng isang patay, lalo na yung mga damit nila. Doon talaga kumakapit yung amoy. Biglang nag-brown out noon. Mabuti na lang ay hawak namin yung mga cellphone. Saka napasigaw yung isa naming kasamahan kasi nga pag ilaw niya sa unahan, mukha nung babae ang bumungad sa kanya. Inutusan yung tatlo kong kasama ng manager namin na paandarin yung generator sa likod. Pagkatapos nun, umalis yung manager namin. Hindi namin alam kung saan pumunta. Dalawa na lang kaming naiwan ng kasamahan ko. Hanggang sa narinig ko na lang yung kasama ko na bakit daw ang lamig ng kamay ko. Sabi ko sa kanya ay hindi naman malamig ang kamay ko at hindi ako nakahawak sa kanya. Nagkatinginan kaming dalawa ng oras na yon at sabay na kumaripas ng takbo palabas. Ilang sandali pa ay nagkaroon na ng ilaw sa loob ng kainan. Wala na rin sa loob yung mga customer na weirdo. Kinabukasan nagbalak kaming 5 na mag-resign sa trabaho dahil natatakot na kami. Pero hindi nangyari yon dahil pinaliwanag sa amin ng manager namin ang tungkol sa mga customer na lumilitaw sa ating gabi at bigla na lang nawawala. Ayon sa kanya, matagal na raw talaga na nangyayari ang ganon sa kainan nung kapatid niya pa ang manager nun. Naikwento ko rin sa kanila yung lalaki na palagi kong nakikita na pumupunta sa office ng manager. Inamin sa amin ng manager namin na yung lalaki daw na yon ay kapatid niya at yun daw ang nagmamay-ari ng kainan. Pero yung tungkol daw sa iba na customer ay wala na siyang alam. Hindi na namin inalam pa yung dahilan kung bakit namatay ang kapatid niya. Importante sa amin ay nalinawan sa mga nangyayari. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na naka-encounter ako ng multo.